Bakit hindi lalaban ang China sa US? Alam naman natin na gusto ng China maibalik ang Taiwan sa kanila, batay sa historical claim nila na dating bahagi ito ng kanilang teritoryo at handa silang gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Pero merong isang napakalaking problema, ang United States. May mga US bases sa paligid ng Taiwan, Japan sa itaas, South Korea sa tabi, Philippines sa baba at Guam sa silangan. At kahit hindi legally binding, ilang beses nang sinabi ng US President mismo na handa silang depensahan ang Taiwan militarily. Kaya may dalawang opsyon ang Beijing. Una, makipagsabayan sa US militarily o piliin ang mas madali at mas praktikal na opsyon, kaibiganin ang US at kumbinsihin itong huwag makialam sa anumang gagawin nila sa Taiwan. Sa isang speech ni Xi Jinping, malinaw ang mensahe niya. Handa raw ang China na maging partner at kaibigan ng United States. Hindi daw sila nakikialam sa internal affairs ng Amerika at wala silang intensyon na i-challenge o palitan ang US bilang global leader. Sa halip, gusto pa nga raw nilang makita ang isang US na mas confident, mas bukas, at mas umuunlad. Dinugtungan pa niya, kung ganito ang respeto ng China sa Amerika, dapat ganoon din ang US. Huwag makialam sa internal affairs ng China. Dagdag pa niya, hindi raw hinahabol ng China ang hegemony o spheres of influence at hindi sila papasok sa isang Cold War o Hot War laban kanino man. Ibig sabihin, mas gusto ng China na makasundo ang United States kesa labanan ito. Pero di doon nagtatapos ang kwento. Dahil kung titignan mo ng mas malalim, makikita mo na war with the US is the fastest way for China to destroy everything it built for 40 years. Ang ekonomiya nila nakatayo sa global trade, export powerhouse, manufacturing hub, supply chain center. And the moment magkaroon ng conflict, magpapanik ang buong mundo. Investors aalis, sanctions babagsak, factories magsasara, at pinaka-critical, oil. Over 70% of China's oil is imported at halos lahat dumadaan sa Indian Ocean at Malacca Strait, mga lugar na kontrolado ng US at allies. Kung gusto ng Amerika putulin ang oil supply ng China, kaya nila. In a few months, titigil ang industrial output ng China. In a few months, babagsak ang economy. At alam ng Beijing na kapag bumagsak ang ekonomiya, hindi Amerika ang pinakadelikado, kundi ang sarili nilang mamamayan. Maraming factories ang magsasara. Millions ang mawawala ng trabaho. Possible magka-urban unrest. Yan ang tunay na kinatatakutan ng China. Not US missiles, but domestic instability. Militarily, hindi rin straight-up advantage ng China. Malakas sila malapit sa coastline nila. That's their comfort zone. Pero once lumayo ka ng kaunti, the US still dominates. 11 aircraft carriers versus China's 3. Mas maraming submarines. Mas malawak ang intelligence network. Mas marami at mas lumaon na mga base. At kahit impressive ang hardware ng China, may isang kahinaan na hindi nila kayang itago. Semiconductors. Malaki na ang progreso nila, pero hanggang ngayon, heavily dependent pa rin sila sa advanced chips at chip-making machines mula Taiwan, US, Japan, Netherlands, at South Korea. Kaya nilang gumawa ng mga basic at older generation chips. Pero pagdating sa pinaka-critical, pinaka-high-end na semiconductor na ginagamit sa modern missiles, advanced radars, satellite guidance, AI systems, at 5th-gen fighters, kulang pa rin ang kakayahan nila. Kung magkaroon ng conflict at putulin ng US at allies ang supply ng advanced chips at manufacturing equipment, biglang magiging limitado ang capability ng China to operate its most modern weapons. Modern war runs on chips, and China is still not fully self-reliant in the most advanced ones. Sa kabila ng lahat, di natin matatanggi na malakas ang China. Superpower sila, but there's good reason to think na hindi sila lalaban sa US dahil alam nila na sa isang laban against America, masyadong mataas ang risk at masyadong malaki ang mawawala.